Sa naging pagkapanalo kahapon ng Warriors sa in-season tournament laban sa OKC Thunder, nakita nating lahat ang intense na paghaharap ng magkabilang team. At kahit mga rookies ang iilang mga players ng OKC Thunder, masasabi pa rin nating nahirapan talaga ang Warriors dahil sa pagiging agresibo ng kanilang mga key players na sina Chet Holmgren at Lu Dort. At napakaganda rin ang nilaro ng kanilang second unit dahil isa rin ito sa nagpahirap sa Dubs dahil sila talaga ang nagpalaki ng kanilang kalamangan sa bandang third quarter. Ngunit kahit napakatindi ng performance ng mga batang players ng OKC Thunder ay nabaliwala pa rin ito dahil sa impact na daladala ng mga rookies ng Warriors at sila din ang daging dahilan kung bakit nanalo ang Dubs dahil sa vibes at energy ipinapakita nila sa kanilang mga veteran players. At kahit buo ang suporta ng mga rookies kala Stephen Curry, Klay Thompson at Draymond Green, malinaw pa rin na hindi lang sila gaanong nagagamit ni Steve Kerr sa kanyang rotation dahil mas priority nga nila sa ngayon ang kanilang mga veteran players. Kaya naman sa ganitong sitwasyon ngayon ng mga rookies ng Warriors, agad na napagdesisyonan ng Warriors front office na i-assign muna si Trayce Jackson-Davis at Brandon Pokusevski sa G-League ng Santa Cruz Warriors upang magtuloy-tuloy ang momentum ng kanilang paglalaro. Ngunit tutol naman sa planong ito ang former Defensive Player of the Year na si Draymond Green dahil para sa kanya ay mas prefer niya na manatili ang kanilang mga rookies sa Warriors bench kesa sa G-League ng Santa Cruz Warriors dahil iba nga daw na ibibigay nilang energy sa kanilang team lalo na't kapag intense na ang game. Ngunit kahit ganito ang gusto ni Draymond Green sa kanyang mga rookies teammates ay wala pa rin naman itong magagawa dahil Warriors front office na ang nag-decide na alisin muna sila sa lineup ng Warriors at posible lamang silang makabalik kapag natapos na ang 5 laro ng Warriors sa road games. Samantala matapos manalo ng Warriors kontra Sacramento Kings nitong nakaraang araw, muling ipinamalas dito ng Dubs ang kakaiba nilang chemistry as a team. At kahit may mga bagong piyesa sila sa kanilang team tulad ni CP3 at Dario Saric ay hindi lamang ito naging problema sa Warriors dahil madali nga lang natutunan nila CP3 ang sistema ng Warriors at ni Steve Kerr. Ganun pa man ngayong pinangungunahan ng Warriors ang buong Western Conference sa record na 5 panalo at 1 talo. Kinumpara naman ngayon ni Draymond Green ang chemistry ng Warriors last season at ngayong kasalukuyan. At ayon sa former Defensive Player of the Year ay hindi talaga nito gusto kung ano man ang nangyari last season. At para sa kanya ay napakalamya ng potensyal ng kanilang mga datihang role players dahil marami talaga naging problema sa Warriors noon sa pagsisimula pa lamang ng regular season. At kung ikukumpara natin ngayon ang bagong team ng Golden State Warriors ay sa pre-season pa lamang ay kakaiba na kagad ang impact ng kanilang mga rookies at mga bagong veteran players. At mas madaling na-handle din ngayon ni Steve Kerr ang bago niyang mga players dahil sumusunod ito talaga sa sistema ng kanilang team. Ngunit dahil sa mga nabanggit ng former Defensive Player of the Year patungkol sa chemistry ng Warriors last season, nagbigay naman dito ng pahayag si Steve Kerr at ayon sa Warriors head coach, mali daw na isipin na si Jordan Poole ang binabanggit ni Draymond Green dahil napaka-unfair nga daw nito para kay JP. At kahit nag-struggle si Jordan Poole sa Warriors last season ay naging malaking parte pa rin naman ang batang player na ito sa ika-4 na kampeonato ng Golden State Warriors. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.